Anong ginagawa mo rito? Bakit nakikialam ka ng mga gamit ko? Ate, ano po yung manika na yun? Bakit may pangalan yun ni Papa? Mangkukulam ka po ba? Sa oras na mapastan na kita, ay magiging masaya na kami ng tatay mo! Nakakaawa ka naman, Belinda. Wala bang kayang mahalin ka? Kaya kailangan mo pang gumamit ng gayuma para magkagusto sa'yo si Papa? Sa bagay, sa ugali mo na yan, kahit sino ay kamumuhian ka. Walang hiya ang bata ka! Masyadong matabil ang dila mo! Humanda ka sa akin! Dahil papatayin kita! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa batang si Crispin. Magmula nang mamatay ang kanyang ina, ay napansin niya ang pagiging malapit ng kanyang ama sa kasambahay nilang si Belinda. Nang matuklasan niya ang sikreto ni Belinda, ay nalaman niya na nais siya nitong patayin. Magagawa bang makaligtas ni Crispin sa mangkukulam na aswang na si Belinda? At ano ang magagawang tulong ng isang matandang lalaki na nakatira sa gubat sa problema ni Crispin? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Isang umaga, nasa kanyang marangyang kwarto ang batang si Crispin. Nakahiga siya sa kanyang malaking kama habang hawak ang litrato ng namayapa niyang ina na si Wilma. Hindi napigilan ni Crispin ang mapaluha nang maalala ito. Halos 1 buwan pa lamang ang nakakaraan nang bawian ng buhay si Wilma. Isang malaking palaisipan para sa kanilang lahat ang pagkamatay nito dahil bigla itong nanghina at namayat. Pinagamot naman ito ng kanyang ama na si Felix sa pinakamahuhusay na doktor. Pero wala sa mga yon ang nakapagpagaling sa kanyang nanay at wala ring nakakaalam kung ano ang eksaktong sakit nito. Hanggang sa bigla na lang itong hindi nagising at tuluyan na ngang binawian ng buhay. Ayon sa tatay ni Crispin, patay na ang lahat ng pamilya ng nanay ni Crispin nang magkakilala ang dalawa. Ngunit kahit walang pamilya ang nanay niya, ay hindi yun naging hadlang upang maging isa itong mabuting ina at asawa. Sa edad na 12 ay naulila sa ina si Crispin. Ang tanging kasama na lamang niya sa kanilang bahay ay ang tatay niya at ang nag-iisa nilang kasambahay na si Belinda. Napapitlag si Crispin sa biglang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Mabilis niyang pinunasan ang luha niya gamit ang kumot at tumingin sa pinto. Pumasok si Belinda. Matangkad itong babae at palaging seryoso ang muka. Madalas ay itim ang kulay ng damit nito, gaya ng umagang yon. Ate Belinda, bakit po basta na lang po kayong pumapasok sa kwarto ko? Dapat po'y kumakatok po muna kayo. Bakit, Crispin? May itinatago ka ba rito? Isa pa, kanina ka pa hinihintay ng papa mo sa pagkainan. Oras na para mag-almusal. Pakisabi na lang po kay Papa, hindi po ako kakain. Hindi pa po ako nagugutom eh. Huwag ka nang tumanggi sa grasya. Malas yan. Tumayo ka na at bumaba ka na. Lumabas na si Belinda ng kwarto ni Crispin. Sanay na siya sa ganung ugali ng kanilang kasambahay. Masungit ito at tila palaging galit sa mundo. Masipag naman ito, pero kahit matagal na itong naninilbihan sa kanila, ay hindi naging malapit dito ang bata. Kahit walang ganang kumain, ay napilitang bumangon si Crispin. Bumaba siya sa komedor at doon ay naabutan niya ang tatay niya na nakaupo sa kabisera, habang si Belinda naman ay nasa kaliwa nito. Crispin anak, ang sabi sa akin ni Belinda, ayaw mo raw kumain
Alam kong masakit pa rin sa'yo ang pagkawala ng mama mo. Pero hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo, anak. Hindi pinansin ni Crispin ang sinabing yun ni Felix na kanyang ama dahil mas nakatuon ang pansin niya sa kinauupuan ni Belinda. Papa, bakit dyan po nakaupo si Ate Belinda? Naisip ko kasi na total tatlo na lamang tayo rito, ay isabay na natin sa pagkain si Belinda. Kaya masanay ka nang palagi natin siyang kasamang kumain. Pero, kay Mama pong upuan yan eh. May iba naman pong upuan eh. Doon na lang po siya. Crispin, Ayos lang, Sir Felix. Lilipat na lang ako. Tumayo si Belinda. Inilipat nito ang pinggan, baso at kubyertos sa tapat ng isang upuan at doon ito naupo. Nang umupo na si Crispin sa upuang nasa kanan ni Felix, ay nahuli niya ang masamang tingin ni Belinda sa kanya. Hindi na lang niya ito pinansin dahil sanay na siya sa ganong tingin ng kasambahay, ngunit wala naman talaga yung ibig sabihin. Sinulyapan ni Crispin ang bakanting upuan kung saan nakaupo noon ang kanyang ina. Muling nilukob ng kalungkutan ang kanyang puso nang mapagtanto niyang hindi na niya kailanman makakasalong kumain ang kanyang ina. Matapos ang almusal, habang naguhugas ng pinagkainan si Belinda, ay pinuntahan si Crispin ni Felix sa kanyang kwarto para pagsabihan. Crispin anak, hindi maganda ang inasal mo kanina. Hindi mo dapat pinalipat ng upuan kanina si Belinda. Kawalan yun ng galang. Hindi po ba? Kawalan din po ng respeto kay Mama? Na doon po siya umupo sa upuan ni Mama? Alam po niya yun, pero doon pa rin po siya umupo. Ako nagsabing doon siya maupo. Nagulat si Crispin sa sinabing yun ng kanyang ama. Anak, kailangan na nating tanggapin na wala na talaga ang mama mo. Kailangan ay alisin na natin ang mga bagay na nakasanayan natin nung buhay pa siya. Tayo lang ang mahihirapan at masasaktan kung pipilitin natin gawin ang mga bagay na ginagawa natin nung kasama pa natin siya. Kaya simula ngayon anak, huwag ka nang magugulat sa maraming pagbabagong mangyayari dito sa ating bahay. Ayoko pong kalimutan si Mama. Hindi ko po siya kalilimutan. Mahal na mahal ko po siya. Hindi ko sinabing kalimutan mo siya at hindi ko rin sinabing hindi mo siya mahal. Ang ibig ko lang sabihin ay sanayin mo na ang sarili mong hindi na natin siya makakasama. Bakit po parang napakadali po para sa inyo na sabihin yan, Papa? Hindi niyo na po mamahal si Mama? Huwag mong questionin ang pagmamahal ko sa nanay mo, Crispin. Para rin sa iyo sinasabi kong ito. Pero sige, kung gusto mong pahirapan ang sarili mo, ay huwag mong sundin ang sinabi ko sa iyo. Magpakalunod ka sa lungkot. Bahala ka na sa buhay mo. Galit na lumabas si Felix na labis naman na ipinagtaka ni Crispin. Pakiramdam niya ay napakalaki na ng pinagbago ng tatay niya simula nang mamatay ang kanyang ina. Sa mga lumipas na araw ay mas lalo pang napansin ni Crispin ang malaking pagbabago kay Felix. Kung dati ay madalas siya nitong kwentuhan ng kung ano-ano, pero ng panahong yun ay mas madalas itong tahimik at parabang laging wala sa sarili. Kapansin-pansin din na mas madalas nitong kausap si Belinda kesa sa kanya. Lahat ng nais ni Belinda ay sinasang-ayunan ni Felix, gaya na lang ng paglipat ng malaking larawan ng nanay ni Crispin sa storage room na dati ay nakasabit sa dingding ng kanilang sala. Mas lalong nabahala si Crispin nang mapansin niya kung gaano kalapit sina Felix at Belinda sa isa't isa. Madalas niyang makitang nakatitig si Felix kay Belinda habang ito'y naglalakad sa loob ng bahay at may mga pagkakataong palihim na nagpapalitan ng ngiti ang dalawa. Sa tuwing may inuutos o sinasabi si Belinda kay Crispin, ay sumasalungat siya at agad siyang binubulyawan ni Felix. Isang bagay na hindi niya kailanman naranasan noon. Sa bawat araw na lumilipas,
mas lalo niyang nararamdaman na inaagaw na ni Belinda sa kanya ang kanyang ama. Hindi kayang sarilinin ni Crispin ang mga bagay na yon, kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon na kausapin ang tatay niya, ay agad niya tong nilapitan. Nakaupo si Felix sa may veranda habang nakatanaw sa kawalan. Wala noon si Belinda dahil namamalengke ito. Papa, pwede ko po ba kayong makausap? Tapos mo na ba mga assignment mo? Mamaya ako na lang po gagawin, Papa. Gusto po muna kitang makausap. Tungkol ba saan yan? Bilisan mo at paalis na din ako. Susunduin ko pa sa palengke si Belinda para hindi na siya mahirapan sa pagbiyahe pa uwi. Papa, napansin ko po kasi na sobrang napapalapit na po kayo kay Ate Belinda eh. Bakit? May mali siya ba yun sa'yo? Dati naman na ako malapit kay Belinda. Pati nga ang mama mo eh. Nung buhay pa siya, ay magkasundo silang dalawa. Eh Papa, parang iba po kasi ang pagiging malapit nyo ngayon eh. Kung hindi ko po kayo kilalang dalawa, iisipin ko po na mag-asawa kayo. Ay nako, napakabata mo pa para maging malisyoso, Crispin. Walang namamagitan sa amin ni Belinda, kundi ang pagiging amo ko sa kanya. Mahiya ka sa nanay mo kung naririnig ka niya. Aba, sigurado ako magagalit yun sa'yo. Magsasalita pa sana si Crispin, ngunit tumayo na si Felix at umalis sa veranda. Naiwan si Crispin na naguguluhan at nag-iisip kung bakit ganun ang naging reaksyon ng tatay niya sa kanyang sinabi. Makalipas ang ilang sandali, ay narinig niya ang ugong ng sasakyan ng kanyang ama sa labas. Indikasyon na umalis na ito upang sunduin si Belinda sa palengke. Isang hating gabi, nagising si Crispin mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nanunuyo ang lalamunan niya dahil sa labis na uhaw. Marahan siyang bumangon mula sa kanyang kama at lumabas ng kanyang silid. Hindi na niya binuksan ang ilaw dahil kabisado naman niya ang bahay na yon kahit nakapikit pa siya. Pagdating sa kusina, ay agad na uminom ng malamig na tubig si Crispin. Matapos uminom, ay napatingin siya sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang silid ni Belinda. Doon niya narinig ang mahina at garalgal na bulong na parang may nagdarasal, pero hindi niya maintindihan ang wikang ginagamit. Gising pa pala si Ate Belinda ng ganitong oras? May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni Crispin. Maingat siyang lumapit sa pinto ng kwarto ni Belinda. Dahan-dahan siyang sumilip sa nakaawang na pinto. Napasinghap siya sa kanyang nakita. Nakaluhod si Belinda sa gitna ng bilog na guwit sa sahig na gawa sa pulang likido na parang dugo. Sa harapan nito ay may isang itim na tandang na tila wala ng buhay. Napapalibutan ito ng mga itim na kandila habang nakataas ang dalawa nitong kamay. Nanlilisik ang mga mata ni Belinda habang binibigkas ang kakaibang panalangin. Tenebre, odime, duxangunem, ad noctem, carmen pueri, axipe, spiritus antique, surgite, oculus claudite, corda franquite, per noctem, per montem, potestas me asit. Biglang tumigil si Belinda sa pagsasalita. Dahan-dahan itong iniangat ang ulo at nanlilisik ang mga matang tumingin ito kay Crispin. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa batok ni Crispin. Sa gulat at takot ay napaatras siya at halos madapa sa pagmamadaling tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang isarado niya ang pinto. Humiga siya sa kama at nagkulong sa kumot habang nagtataka kung ano ang ginagawa ng kanilang kasambahay. Kinabukasan ng umaga, sa almusal, ay tahimik si Crispin.
Halos hindi niya matignan ng diretso si Belinda dahil hindi maalis sa isip niya ang nakita niyang ginagawa nito nung hating gabi. Matapos ang almusal, ay nagpaalam si Felix sa kanila para pumasok sa trabaho. Walang pasok nun sa eskwelahan si Crispin, kaya buong araw na sila lang ni Belinda ang nasa bahay. Simula nang makita niya ang kakaiba nitong ginagawa, ay nagkaroon na siya ng takot sa kanilang kasambahay. Matapos makaalis ni Felix, ay nagdesisyon si Crispin na magtungo na lamang sa kanyang kwarto sa pangalawang palapag. Ngunit nang paakyat na siya sa hagdan, ay bigla siyang tinawag ni Belinda. Huminto siya at nilingon ito. Bakit po, Ate Belinda? Hindi ba? Ikaw ang nagsabi sa akin na dapat kapag pumapasok sa kwarto ng ibang tao, ay kumakatok muna. Ano yung ginawa mo kagabi? Sumilip ka sa kwarto ko nang hindi ka kumakatok. Napalunok si Crispin. Natakot siya sa paraan ng tingin ni Belinda sa kanya. Hindi diretsong nakatutok ang mata nito, ngunit ramdam niya ang galit nito. Yun po ba? Sorry po ate. Hayaan niyo po. Hindi ko na po uulitin yun. Hindi na talaga dapat. At yung nakita mo sa kwarto ko, ayokong makakarating yon sa tatay mo. Pero, bakit po ate? Ano ba kasing ginagawa niyo? Bakit nagdadasal ka sa ibang wika? Tapos, may mga kandilang itim ka pa. Mangkukulam ka ba ate? Matipid nang ngumiti si Belinda. Hindi na ito sumagot at tumalikod na ito. Naglakad ito patungo sa kusina, habang si Crispin naman ay naiwanang nagtataka at naguguluhan. Nang makapasok si Crispin sa kanyang kwarto, ay inusig siya ng kanyang kuryosidad. Nais niyang malaman kung sino o ano ba talaga ang kanilang kasambahay. Siguro, kailangan ko makapasok sa kwarto ni Ate Belinda. Malakas ang kutob ko na meron siyang tinatago doon. Sumilip si Crispin sa bintana. Mula roon ay nakita niya si Belinda na hawak ang isang water hose at abala sa pagdidilig ng mga halaman. Alam niya na sa dami ng halaman at puno sa paligid ng bahay ay matatagalan ito bago matapos. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataon na yon. Nagmamadaling nagtungo si Crispin sa kwarto ni Belinda. Sumalubong sa kanya ang malansang amoy na hinaluan ng amoy na parang kakapatay lang na kandila. Pumasok pa rin siya kahit may takot siyang nararamdaman. Agad niyang sinimulan ang pagtingin sa mga gamit ni Belinda. Una niyang tinignan ang cabinet. Puro mga damit ang nakita niya roon. Isinunod niya ang drawer, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Iginala niya ang mata sa kabuuan ng kwarto ni Belinda at naghanap siya ng lugar doon na pwedeng pagtaguan ng mga gamit. Hanggang sa napatingin si Crispin sa kama. Yumuko siya at sumilip siya sa ilalim. Bumilis ang tibok ng puso niya nang may nakita siya roon na isang may kalakihang kahon na gawa sa kahoy. Inilabas ni Crispin ang kahon at agad niya yung binuksan. Nakita niya roon ang mga itim na kandila, mga boteng may langis, mga tuyong dahon at mga bato. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang itim na manika na gawa sa tela. Kinuha niya yon at doon niya napansin na may ilang piraso ng buhok sa ulo ng manika. Dinama niya yon at parang lupa ang nasa loob ng manika. Nang tignan niya ang likod ng manika, ay napasinghap siya. Hala, bakit may pangalan ni Papang manikang to? Hindi kaya mangkukulam talaga si Ate Belinda? Laking gulat ni Crispin nang biglang pumasok si Belinda. Nanlilisik ang mga mata nito. Inagaw ni Belinda ang manika sa kanya at ibinalik sa kahon. Malakas na isinarado ni Belinda ang kahon. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakikialam sa mga gamit ko? Ate, ano po yung manika na yun? Bakit may pangalan po yun ni Papa? Mangkukulam ka po ba? Eh kung sabihin ko sa yung oo,
Anong gagawin mo? Isusumbong kita kay Papa. Kinukulam mo siya. Hindi ko kinukulam ang tatay mo. Binibigyan ko siya ng proteksyon. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kinukulam mo siya. Tila napuno na si Belinda kay Crispin. Maigpit nitong hinawakan ng braso niya hanggang napangiwi si Crispin. Aray! Ate Belinda, nasasaktan ako! Bitiwan niyo ako! Uulitin ko, Crispin. Hindi ko kinukulam ang papa mo. Proteksyon ang ibinibigay ko sa kanya. Proteksyon sa mga nais na magpahamak sa kanya. At ayokong makakarating sa tatay mo ang mga nakita mo dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Bakit? Anong gagawin mo kapag nagsumbong ako kay Papa? Mas lalong sumeryoso ang mukha ni Belinda. Matapos yun ay isang nakakatakot na ngisi ang pinakawalan nito. Gagawin kong totoo ang binibintang mo sa akin. Kukulamin ko ang papa mo at hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa kanya. Kaya kung ayaw mo may mangyaring masama sa kanya, itahimik mo yung bibig mo. Isipin mo na lang na wala kang nakita at palalampasin ko ang pagpasok mo rito at pakikialam sa mga gamit ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi agad nakapagsalita si Crispin dahil sa takot. Nanatili siyang nakatitig kay Belinda habang bahagyang nanlalaki ang mga mata. Ano, Crispin? Hindi ka ba sasagot? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Opo, Ate Belinda. Hindi po ako magsusumbong kay Papa. Mabuti naman kung ganon. Ngayon lumabas ka na sa kwarto ko at huwag ka nang papasok dito kahit kailan. Dahil kapag nahuli ulit kita, pasensyahan na lamang tayo. Takot na tumango si Crispin at saka siya nagmamadaling lumabas ng kwarto ni Belinda. Patakbo siyang bumalik sa kanyang kwarto. Siniguro niyang nakalak ang pinto ng silid niya bago siya humiga sa kama. Hindi pa rin siya makapaniwala na mangkukulam ang kasambahay na matagal na nilang kasama. Nang sandaling yun ay tuluyan ng nag-iba ang tingin ni Crispin kay Belinda. Pagsapit ng 7:00 ng gabi ay dumating na si Felix. Nang sandaling yun ay tapos nang maghanda ng hapunan si Belinda. Nagpalit lang ng damit si Felix at nagtungo na silang tatlo sa hapagkainan para kumain. Halos hindi magalaw ni Crispin ang pagkain sa kanyang plato. Hindi pa rin siya makapagdesisyon kung dapat ba niyang isumbong sa tatay niya ang natuklasan niya kay Belinda. Crispin anak, hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. Ayaw mo bang kumain? Napatingin si Crispin kay Felix. Naisip niya na sabihin na lang sa tatay niya na isang mangkukulam si Belinda. Papa, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Si Ate Belinda po kasi. Si Ate Belinda po ay... Bakit? Ano ba tungkol kay Belinda? Tumikhim si Belinda, kaya napatingin dito si Crispin. Nang makita niya ang pailalim na tingin ni Belinda, ay bumalik ang takot ni Crispin at naalala niya ang banta nito sa kanya. Crispin, magsalita ka. Anong sasabihin mo tungkol kay Ate Belinda mo? Kasi po, si Ate Belinda po... ang bait niya po, Papa. Tinuruan niya po ako kanina sa assignment ko sa math. Ay, Diyos ko, kang bata ka. Akala ko naman kung ano na. Belinda, maraming salamat sa pag-aasikaso mo kay Crispin, ha? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ng anak ko kung wala ka rito. Walang anuman po, Sir Felix. Hindi nagustuhan ni Crispin ang pagpapalitan ng matatamis ng ngiti ni Belinda at ng kanyang ama. Isang hapon, habang nanguhuli ng tipaklong si Crispin sa likod ng kanilang bahay, ay napalingon siya sa nakabukas na bintana ng kusina. Doon niya nakita sina Belinda at ang kanyang ama na masayang nag-uusap. Ilang araw na ring napapansin ni Crispin na laging kasama ng ama niya si Belinda. Mula sa kanyang dibdib ay unti-unting gumapang ang kaba.
Hindi niya maipaliwanag, pero may bumubulong sa kanyang isipan na may nangyayari ng mali. Hanggang sa dumating na nga ang araw kung saan mabibigyan na ng kumpirmasyon ang hinala ni Crispin. Isang gabi, pinagbihis siya ni Felix dahil anito ay sa labas sila kakain. Nagsuot ng polo at pantalon si Crispin. Sasakay na sana siya sa may passenger seat, ngunit nakaupo na roon si Belinda, habang ang tatay naman niya ay nasa driver's seat na. Sige na, Crispin. Sa likod ka na maupo. Ha? Akala ko po tayong dalawa lang po ang lalabas, Papa. Wala akong sinabing hindi natin isasama si Belinda. Sige na, sumakay ka na para makaalis na tayo. Walang imik na sumakay na lang si Crispin sa likod ng kotse. Habang bumabiyahe sila, ay masayang nag-uusap sina Felix at Belinda na para bang wala siya roon. Hindi man lang siya isinali ng tatay niya sa usapan ng mga ito at hinayaan siya nitong mapanisan ng laway sa likod ng sasakyan. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nakarating na sila sa isang mamahaling restaurant. Naunang bumaba si Felix upang ipagbukas ng pinto si Belinda, habang si Crispin naman ay bumaba na rin at sumunod sa dalawa papasok ng restaurant. Nang makaupo na sila, ay umorder na si Felix ng pagkain. Pagdating ng mga pagkain, ay sinimulan na nilang kumain. Nagtataka si Crispin dahil yun ang unang beses na isinama ng tatay niya si Belinda sa ganong klaseng lugar. Papa, ano po pala ang okasyon ngayon at dito po tayo kumain? Hindi po ba nung buhay pa po si Mama, kapag may okasyon ay dito po tayo nagpupunta? Dahil may sasabihin kami ni Belinda sa'yo, anak. Ang totoo niyan, nobya ko na ang ate Belinda mo. At kapag okay ng lahat, ay magpapakasal na kami. Kaya simula ngayon, Tita Belinda na ang itatawag mo sa kanya. O pwede rin namang Mama, kung gusto mo. Hindi! Hindi kita tatawaging Mama. Isa lang ang mama ko at hindi ikaw yon. Crispin, igalang mo ang Tita Belinda mo. Ayos lang, Felix. Siguro ay nagulat lang si Crispin. Hayaan natin siyang iproseso ang lahat. Sabi ko na nga ba, may namamagitan na sa inyong dalawa. Papa, wala naman pong problema sa akin kahit magkaroon po ulit kayo ng nobya eh. Pero sana po, ay pinatagal niyo muna. Wala pa pong isang taon na namamatay si Mama, tapos nakuha niyo na po kagad na ipagpalit siya. Nagmamahalang kami ng ate Belinda mo. Kaya bakit pa namin patatagalin pa kung doon din naman ang punta? Isa pa, hindi ko hinihingi ang approval mo kung tutol ka man o hindi sa relasyon namin. Pero naniniwala ko na bilang anak kita ay may karapatang ka ding malaman ng totoo. Napayuko si Crispin. Totoo na wala siyang tutol kung magkaroon man ng bagong pag-ibig ang tatay niya. Ngunit pakiramdam niya ay hindi nirespeto ng tatay niya ang alaala ng kanyang ina dahil halos 2 buwan pa lamang ang nakakaraan simula nang mawala ito, ngunit pinalitan na kagad ito ng tatay niya. Simula noon ay mas marami pa ang naging pagbabago sa bahay ni na Crispin. Sa kwarto na ni Felix natutulog si Belinda. Lahat ng ginagawa noon ng nanay ni Crispin ay ito na ang gumagawa. Pero para kay Crispin, walang pwedeng pumalit sa nanay niya sa bahay na yun. Dumating na rin sa punto na mas nais na niyang nasa eskwelahan na lamang siya kesa sa bahay. Kapag kasi nasa bahay siya, pakiramdam niya ay wala siyang kasama. Nandun nga ang tatay niya, pero ang atensyon naman ito ay palaging na kay Belinda. Isang hapon, katatapos lang ng huling klase ni Crispin sa eskwelahan. Para makauwi, ay sumasakay siya ng tricycle, pero dahil ayaw pa niyang umuwi, ay mas pinili na lamang niya na maglakad. Sa kanyang paglalakad, ay nakarinig siya ng busina sa likod niya. Huminto siya, at nang lumingon siya roon, ay nakita niya ang isang tricycle na palapit. Agad niyang nakilala ang driver ng tricycle na si Arman. Si Arman ay ang dating driver ng kanilang pamilya. Nang mamatay ang nanay niya, ay nag-resign na ito.
Huminto ang tricycle sa tabi ni Crispin, kaya tumigil na rin siya sa paglalakad. Oh, Crispin, ikaw pala yan. Bakit naglalakad ka pa uwi? Alangan naman po na tumambling po ako pa uwi, di ba? Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Halika, sumakay ka na. Ihatid na kita sa bahay nyo. Libre ko na, huwag ka na magbayad. Wag na po, Kuya Arman. Ayos lang naman sa akin na maglakad ako eh. Ayoko pa kasing umuwi sa bahay namin eh. Ano? Bakit naman? May problema ba? Wala naman kuya. Gusto ko lang talaga maglakad. Ganun ba? O sige, kung ayaw mo pang umuwi, pumunta na lang tayo sa kung saan. Halika, sakay ka na. Sigurado ako magugustuhan mo yung lugar na pupuntahan natin. Dali, sakay na! Sa una ay nagkaroon ng alinlangan si Crispin. Hindi sa wala siyang tiwala kay Arman. Ang totoo ay kaklose niya ito noong nagtatrabaho pa ito para sa kanila. Ito rin ang madalas niyang kalaro dahil hindi siya pinapayagan ng tatay niya na makipaglaro sa ibang bata dahil baka raw magkasakit siya. Hindi nagtagal ay pumayag na si Crispin sa suwestyon ni Arman. Sumakay siya sa tricycle nito. Pumwesto siya sa likod ni Arman at umandar na ang tricycle. Makalipas ang ilang minuto ay lumiko sila sa isang daan na noon lang nakita ni Crispin. Hindi na sementado ang daan, lupa na yon at mas dumami na ang puno sa paligid. Kuya Arman, saan po pala tayo pupunta? Dadalin kita sa isang secret falls sa gubat na to. Ano? May falls dito kuya? Kakasabi ko lang, di ba? Oo, meron nga. At iilan lang ang nakakaalam kasi secret nga eh. Ang totoo niyan, kapag gusto ko mapag-isa o mag-isip, ay doon ako nagpupunta para magpalipas ng oras ko. Nakaramdam ng excitement si Crispin sa sinabing yun ni Arman. Hindi niya akalain na meron palang talon sa lugar nila. Matapos ang ilang minuto, ay inihinto na ni Arman ang tricycle. Bumaba na sila at ayon dito ay kailangan na nilang maglakad mula roon dahil hindi na kaya ng tricycle na pumasok sa daan na magdadala sa kanila sa lihim na talon. Halos palubog na ang araw, ngunit walang kahit katiting na kaba o takot sa Crispin. Alam niya na ligtas siya dahil si Arman ang kanyang kasama. Hindi nagtagal ay narating na nila ang Secret Falls. Labis na namangha si Crispin sa ganda ng talon. Hindi ganong mataas ang pinagbabagsakan ng tubig at napakalinaw at napakalinis ng tubig. Hinubad niya ang kanyang sapatos at inilublob niya ang paa sa malamig na tubig. Wow! Ang lamig-lamig ng tubig, Kuya Arman. Ang sarap! Saka, ang ganda-ganda dito. Nakaka-relax talaga. O di ba? Sabi ko naman sa'yo magugustuhan mo dito eh. O ngayon, baka pwedeng sabihin mo na sa akin kung ano ang problema mo. Alam mo, Crispin, bata ka pa, kilala na kita. Alam ko kapag may problema ka. Naupo si Crispin sa bato sa gilid ng tubig. Hinayaan niyang yakapin ng malamig na tubig ang kanyang mga paa. Mukhang kailangan ko nga na mapagsasabihan, Kuya Arman. Wala kasi ako makausap sa bahay eh. Alam mo, Kuya Arman, si Papa at si Belinda, magkasintahan na sila. Balak na rin nilang magpakasal. Ano? Aba, nakakagulat nga yan. Bakit? Ayaw mo bang mag-asawa ulit ang tatay mo? Hindi naman, Kuya. Malungkot lang ako kasi ang bilis namang makahanap ni Papa ng kapalit ni Mama. Kahit ako, kung ako nasa posisyon mo, ganyan din ang mararamdaman ko eh. Pero Crispin, isipin mo na lang na baka yun ang paraan ni Sir Felix para makatakas sa lungkot. Saka, parang ayoko rin po kasi kay Ate Belinda eh. Alam mo, Kuya, nahuli ko kasi siya minsan na nagdadasal sa ibang wika tapos inamin niya sa akin na mangkukulam siya. Ayoko naman na magkaroon ng stepmother na mangkukulam, no? Napailing na lang si Arman sa sinabing yun ni Crispin. Bahagyang nagtaka si Crispin
dahil tila hindi nagulat si Arman sa bagay na sinabi niya tungkol kay Belinda. Maya-maya ay nagpaalam sa kanya si Arman na may kukunin lang ito sa tricycle. Nang maiwan mag-isa si Crispin, ay tumitig siya sa umaagos na tubig at pinag-isipan ang mga nangyayari sa bahay nila. Naisip niya na kailangan na niyang sabihin sa tatay niya na mangkukulam talaga si Belinda at baka magbago ang isip nito na pakasalan ang dati nilang kasambahay. Hindi nagtagal ay nakarinig ng yabag si Crispin sa kanyang likuran. Hindi na siya nag-abalang lumingon dahil alam niyang si Arman yun. Ngunit laking gulat ni Crispin nang may panyong tumakip sa kanyang ilong at bibig. Hindi na niya nagawang manlaban dahil nang maamoy niya ang panyo ay bumigat ang ulo niya at agad siyang nakatulog. Walang ideya si Crispin kung gaano siya katagal na nakatulog. Nang ibukas niya ang kanyang mga mata, ay nakatali na ang kanyang mga kamay. Nakaupo siya sa lupa habang nakasandal sa isang puno. Madilim na ang paligid at ang tanging liwanag na meron doon ay ang bonfire na isang di pa lang ang layo sa kanya. Natatakot na luminga si Crispin. Nasa kagubatan pa rin siya. Maya-maya ay dumating si Arman. Seryoso ang mukha nito habang may hawak na itak. Umupo ang lalaki sa bato sa harapan ni Crispin. Kuya Arman, anong ibig sabihin nito? Patawarin mo ako, Crispin. Sumusunod lamang ako sa utos ni Belinda. Gusto niya napatayin kita. Ano? Kuya Arman, parang awa mo na wag mo akong papatayin. Crispin, kailangan kong gawin to. Dahil kung hindi, ako ang papatayin ni Belinda. Tama ka. Isa siyang mangkukulam. Pero hindi lang siya pangkaraniwang mangkukulam. Isang aswang si Belinda. Isang aswang siya, Crispin. Naalala mo yung mga nawawalang tao sa lugar natin? Si Belinda ang may kagagawan sa mga yon. Labis na nagimbal si Crispin. Ramdam niya na nagsasabi ng totoo si Arman. Hindi siya makapaniwala na marami pa palang lihim si Belinda. Si Belinda, siya rin ang pumatay sa nanay mo. Kinulam niya si Ma'am Wilma. At alam mo ba kung bakit? Hindi na nagawang makapagsalita ni Crispin ng sandaling yon. Dumaloy na kagad ang luha sa magkabilaan niyang pisngi. Maging ang sinabing yun ni Arman ay parang napakahirap paniwalaan para sa kanya. Saksi siya sa magandang relasyon ng kanyang ina at ni Belinda. Hindi kasambahay ang turing ng nanay niya kay Belinda, kundi isang tunay na kapamilya. Ang nanay mo ay mula sa lahi ng mga manunugis sa isang tagumbaryo. Pumapatay sila ng mga aswang na nanggugulo sa mga tao. At isa ang angkan ni Belinda sa mga pinatay ng nanay mo at ng pamilya nila. Pumasok si Belinda bilang kasambay sa inyo para magiganti. Inumpisahan niya yon sa pagpatay sa nanay mo. Sinunod niya ang panggagayuma sa tatay mo dahil nagkagusto siya rito. Tapos ngayon, ikaw na ang gusto niyang mawala. Kuya, parang awa mo na wag mo akong papatayin. Wag mo sundin si Ate Belinda. Sana nga'y ganun lang kadali ang lahat, Crispin. Pero kapag hindi ko sinunod si Belinda, ay ako naman ang papatayin niya. Isa ako sa mga taong alipin ng pamilya niya. At kaya kanya gustong patayin ay dahil nakakita siya ng isang pangitain. Nakita niya na ikaw ang papatay sa kanya. Kaya bago pa mangyari ang pangitain na yun, ay nais ka na niyang mawala, Crispin. Patawarin mo ako. Labag to sa kalooban ko, pero kailangan ko tong gawin para sa kaligtasan ko. Nanginig ang buong katawan ni Crispin nang tumayo na si Arman habang matiin itong nakatingin sa kanya. Mas lumakas ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi pa maproseso ng utak niya ang mga isiniwalat sa kanya ni Arman tungkol kay Belinda dahil namamayani ang takot sa kanya. Patawad, Crispin. Isipin mo na lang na sa pagpatay ko sa'yo ay ginawang kita ng pabor dahil makakasama mo na ang nanay mo.
Nang itaas ni Arman ang itak, ay napapikit na si Crispin. Hinintay na lamang niyang bumaon sa katawan niya ang matalim na itak. Ngunit lumipas ang ilang segundo ay walang nangyayari. Doon na marahang binuksan ni Crispin ang kanyang mga mata. Nakita niya si Arman na pinagpapawisan habang nakabitin sa ere ang hawak nitong itak. Sa itsura nito ay parang may pumipigil dito na patayin siya. Nangihinang ibinaba ni Arman ang itak. Napaluhod ito at napahagulgol. Crispin, hindi ko kaya. Hindi kita kayang patayin. Napakabata mo pa eh. Kuya Arman! Umangat ang mukha ni Arman habang patuloy ito sa pagluwa at pinakawalan nito si Crispin. Hindi makapaniwala si Crispin na buhay pa siya ng sandaling yon. Nang matanggal na ang lubid sa kamay ni Crispin, ay hinawakan ni Arman ang magkabilaan niyang balikat. Itong tandaan mo, Crispin. Lumayo ka na sa lugar na to. At wag ka nang bumalik pa sa bahay niyo. Pero, paano si Papa? Mag-aalala siya kapag hindi na ako umuwi sa amin. Isa pa, kasama niya si Ate Belinda doon. Baka kung anong gawin niya kay Papa. Sasabihin ko na lang kay Papa ang lahat para malaman niya kung sino talaga si Ate Belinda. Kahit anong sabihin mo kay Sir Felix laban kay Belinda, ay hindi siya maniniwala. Nasa ilalim ng kapangyarihan ni Belinda ang tatay mo. Basta makinig ka na lang sa akin. Lumayo ka na muna. Magtago ka. Alam kong kaya mo to. Dahil matapang ka, Crispin. Ako na ang bahala kay Belinda. Sasabihin ko sa kanya na pinatay na kita. Huwag kang mag-alala sa papa mo. Sigurado ako na hindi siya sasaktan ni Belinda. Dahil mahal ni Belinda si Sir Felix. Saka ka na bumalik. Kapag naging maayos na ang lahat. Pero, kailan naman kaya mangyayari yung Kuya Arman? Hindi ko alam. Pero sa ngayon, mas makabubuti para sa ating dalawa na isipin ni Belinda na pinatay na kita. Sige na, umalis ka na. Magpakalayo-layo ka na, Crispin. Dahil kung di man akong papatay sa'yo, ay si Belinda ang gagawa nun. Papatayin ka niya, Crispin. Papatayin ka niya! Habang sinasabi yun ni Arman, ay nanlalaki ang mga mata nito. Hindi na nagtanong si Crispin. Agad siyang tumayo at nagsimulang tumakbo palayo. Dumaan siya sa makakapal na halaman at sa mga punong tila nakamasid sa kanya. Ang puso niya ay kumakabog sa takot at pagkalito. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta ang nasa isip niya ng sandaling yon ay ang makalayo kay Belinda. Habang mabilis na tumatakbo si Crispin, ay hindi niya napansin ang malalim na hukay sa kanyang harapan. Nahulog siya roon at nang bumagsak siya sa ilalim ng hukay, ay malakas na humampas sa malapad na bato ang likod ng kanyang ulo. Sa isang iglap ay nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Marahang kumatok si Arman sa gate ng malaking bahay ni Felix. Nakita niya si Belinda na nagmamadaling lumabas at pinagbuksan siya nito ng gate. Hinila siya ni Belinda papunta sa likod ng bahay. Ano, Arman? Nagawa mo ba ang pinag-uutos ko sa'yo? Napatay mo na ba si Crispin? Oo, wala na siya. Pinatay ko siya sa gubat. Gusto ko ng pruweba. Kilala mo ko. Hindi ako basta-basta naniniwala. Sa salita lamang. Mula sa likod ni Arman ay inilabas niya ang isang plastik. Binuksan niya yon at tumambad kay Belinda ang isang puso na balot pa ng sariwang dugo. Puso ito ni Crispin. Pagkatapos ko siyang patayin, ay kinuha ko ang puso niya para maniwala kang patay na siya. Talaga bang puso yan ni Crispin? Bakit hindi mo tignan ng maigi nang maniwala ka? Matiim na tumingin si Belinda kay Arman. Hindi nagpakita ng anumang emosyon si Arman upang hindi makahalata si Belinda na puso ng baboy ang dala niya at hindi puso ni Crispin. Kinuha ni Belinda ang puso at tinignan yon ng malapitan. Maya-maya pa
ay dinurog nito ang puso gamit ang isa nitong kamay. Tinapik nito ang pisngi ni Arman gamit ang palad nito na puno ng dugo at durog na parte ng puso ng baboy. Mahusay. Mahusay, Arman. Salamat naman at hindi mo ako biniko. Dahil alam mo naman ang mangyayari sa'yo kapag hindi mo ako sinunod, hindi ba? Papatayin kita. Pero salamat dahil tapos na ang problema ko kay Crispin. Patay na ang batang nakita ko sa aking pangitain na siyang papatay sa akin. Ngayon, sige na. Makakaalis ka na at huwag ka na muna magpapakita sa akin. Sa ngayon, ay hindi pa kita kailangan. Bahagyang yumuko si Arman bilang paggalang kay Belinda. Matapos yun, ay nagmamadali na siyang umalis. Nang makalayo na siya sa bahay na yon, ay huminto siya sandali. Abot langit ang pasasalamat niya sa Diyos dahil naniwala si Belinda na puso nga ni Crispin ang dinala niya rito. Ngunit hindi alam ni Arman kung hanggang kailan hindi malalaman ni Belinda na buhay pa nga ang bata. Kaya habang may panahon pa, ay nagdesisyon siyang magtago at lumayo kay Belinda para hindi siya nito masaktan. Mabigat ang ulo at masakit ang buong katawan ni Crispin nang bumalik ang kanyang malay. Sa paggala ng paningin niya, ay nalaman niyang nakahiga siya sa isang papag. Nasa loob siya ng isang kubo at bahagya siyang nasilaw sa liwanag ng paligid. Sinubukan niyang tumayo pero hindi niya nagawa dahil ang bawat galaw niya ay may nararamdaman siyang pananakit sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ang huli niyang naaalala ay mabilis siyang tumatakbo sa gubat at pagkatapos ay nahulog siya sa isang hukay. Nasaan ako? Tao po! May tao ba dyan? Isang matandang lalaki ang pumasok sa kubo. Payat ang pangangatawan nito at meron itong buhok na puro puti na. May hawak na sandok ang matanda. Lumapit ito kay Crispin at idinampi nito ang kamay sa noo niya. Mabuti naman. Bumaba ng lagnat mo. Kumusta na ang pakiramdam mo, bata? May masakit ba sa'yo? Masakit po ang ulo ko. Pati po ang buong katawan ko masakit din. Teka po, sino po ba kayo? Saka nasan po ba ako? Ako si Noel. Nandito ka sa kubo ko sa gitna ng gubat. Nahulog ka kasi sa bitag ko para sa mga baboy na mo. Akala ko'y nakahuli na ako. Pero pagtingin ko sa hukay, ay bata pala. Ano ba kasing ginagawa mo sa gubat? May mga kasama ka ba? Pwede kitang tulungan na makauwi sa inyo. Hindi nakasagot si Crispin nang maalala niya na hindi pa siya maaaring bumalik sa bahay nila dahil naroroon pa rin si Belinda. Isa pa, sigurado siya na sa sandaling yun ay nasabi na ni Arman kay Belinda na patay na siya. O sige, kung ayaw mo sagutin ang tanong ko ay ayos lang. Nagluluto ko ng lugaw. Mabutit nagising ka na. Maghahain lang ako para makakain na tayo. Muling lumabas si Lolo Noel ng kubo. Napatitig sa kawalan si Crispin. Hanggang sa sandaling yun ay parang panaginip pa rin ang lahat sa kanya. Wala pa rin siyang maisip na paraan kung paano siya makakabalik sa bahay nila upang makasamang muli ang kanyang ama. Sa sahig na kawayan, naghain si Lolo Noel. Walang lamesa at mga upuan doon. Ganun pa man, hindi nagpakita ng kaartehan si Crispin. Kinain niya ang lugaw na ibinigay sa kanya ng matanda dahil sa matindi na ang kanyang gutom. Sandali lang. Ano nga pala ang pangalan mo, iho? Crispin po. Kapatid mo ba si Basilio? Po? Sino pong Basilio? Ah, wala. Nagbibiro lamang ako. Oo nga pala. Maaari ko na bang malaman kung anong ginagawa mo sa gubat kagabi? Napahinto si Crispin sa pagsubo. Ibinaba niya ang kutsara at diretso siyang tumingin kay Lolo Noel. May gusto po kasi pumatay sa akin.
Pero nagbago po ang isip niya. Kaya pinatakas na lang po niya ako. Diyos ko, mabaging Panginoon! Totoo ba ang sinasabi mo? Sino namang walang puso ang papatay sa isang batang kagaya mo? Lolo Noel, naniniwala po ba kayo sa aswang at mangkukulam? Sa pagkakataong yun, ay si Lolo Noel ang natahimik. Hindi ito nakapagsalita ng ilang segundo habang matiim na nakatingin kay Crispin. Makalipas ang ilang sandali, ay marahan itong tumango. Naniniwala ako. Kung hindi mo na itatanong, ay dati ako manunugis ng mga aswang. Pumapatay ako ng mga aswang na banta sa buhay ng mga tao sa aming lugar. Pero nung magkaedad na ako, ay huminto na ako. Wala na. Mahina na ang katawan ko at hindi ko na kayang makipaglaban pa. Talaga po? Kung ganun, totoo nga po ang sinasabi sa akin ni Kuya Arman. Totoo po ang mga manunugis. Sandali lang. Hindi mo pa nasasagot ng tanong ko kung sino ang gustong pumatay sa iyo. Doon na ipinagtapat ni Crispin kay Lolo Noel ang lahat. Ikinuwento niya sa matanda ang tungkol kay Belinda at ang pagiging mangkukulam at aswang nito. Maging ang dahilan ng pagpatay nito sa kanyang ina at ang plano nitong pagpatay sa kanya ay ipinaalam na rin niya kay Lolo Noel. Malakas ang pakiramdam ni Crispin na mabuting tao ang matanda dahil sa pagtulong nito sa kanya. Nakakaawa ka naman pala kung ganun. Pero huwag kang mag-alala. Kung wala ka mapupuntahan, ay maaari ka manatili rito sa aking bahay. Kung yun ayos lang sa'yo. Ngunit ipapaalam ko na sa'yo na hindi palagi masarap ang pagkain dito. Sa tingin ko kasi, anak mayaman ka, base sa kutis mo. Naku, Lolo Noel, wala pong problema sa akin kahit anong pagkain po. Basta hindi po nakakamatay. Kailangan ko po talaga ng matutuluyan na hindi masyadong malayo po sa bahay namin. Naisip ko po kasi na hindi ko po pwedeng hayaan na matagal si Belinda sa bahay namin dahil baka kung anong maisipan niyang gawin sa tatay ko. Narealize ko po na may dahilan kung bakit po buhay pa ako hanggang ngayon. Yun po ay upang bigyan ng katuparan ang pangitain na nakita ni Belinda na ako po ang papatay sa kanya. Natutuwa ako na kahit bata ka pa ay nakakaisip ka ng mga ganyang bagay. Pero sa ngayon ay isipin mo muna ang paggaling mo. Magpalakas ka ng katawan. Mas maganda na isipin ng Belinda na yon na patay ka ng talaga para maging kampante siya. At kapag ganda ka na, ay ako mismo ang tutulong sa'yo. Ang sabi mo di ba aswang si Belinda? Marami akong pwedeng ituro sa'yo sa kung paano mo mapapatay ang mga ganong klase ng halimaw. Marahang tumango si Crispin. Nang sandaling yon, ay tiwala siya na napunta siya sa tamang tao at may dahilan kung bakit si Lolo Noel ang pansamantalang kumukupkup sa kanya. Sumang-ayon din siya sa sinabi ng matanda tungkol sa dahilan kung bakit sila pinagtagpo ng tadhana. Sa bawat araw na lumilipas, ay dahan-dahang bumabalik ang lakas ni Crispin. Hindi siya pinabayaan ni Lolo Noel. Ito ang nagpakain sa kanya at nagbigay ng bahay. Ramdam niya ang sinseridad sa kilos ng matanda at ang totoong pagmamalasakit. Hindi niya maipaliwanag pero agad siyang nakaramdam ng tiwala sa matanda. Isang gabi, habang naghahapunan ng dalawa, ay hindi maiwasang maisip ni Crispin kung kumusta na ang lagay ng kanyang ama. Lolo, nag-aalala po ako sa papa ko. Wala po akong tiwala kay Belinda. Baka kung ano na po ang ginagawa niya kay papa. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Crispin. Ngunit sa ngayon ay magtiwala na lamang tayo na hindi niya sasaktan ang tatay mo. Gaya ng sinabi mo sa akin, ay mahal ni Belinda ang tatay mo. Kaya niya to ginayuma. Kahit na po, Lolo. Simula po kasi na malaman ko kung ano talaga si Belinda, ay nag-iba na po ang tingin ko sa kanya. Natatakot po ako na baka magaya po si Papa sa nangyari kay Mama. Lolo Noel,
Kailan niyo po ba ako tuturuan ng mga kaalaman niyo sa pakikipaglaban sa aswang? Kapag naramdaman ko na handa ka na, ayokong sanayin ka na hindi pa handa ang katawan at isip mo. Pero Lolo Noel, handa na po ako. Gusto ko na pong tapusin ang kasamaan ni Belinda. Gusto ko na pong bumalik sa dati naming buhay ni Papa. May tamang oras para sa bagay na yan, iyo. Hanggang hindi ko sinasabi na hindi ka pa handa, ay hindi ka pa handa. Magtiwala ka lang sa akin, iyo. Napayuko na lang si Crispin at ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Mag-iisang linggo na, simula nang mawala siya sa bahay nila. Sigurado siya na sa sandaling yun ay labis na ang pag-aalala ng kanyang tatay sa kanya. Nais niyang makasiguro na ayos lang ang tatay niya at walang ginagawang masama rito si Belinda. Kaya nang makatulog si Lolo Noel, ay lihim na umalis si Crispin. Tinahak niya ang daan palabas ng kagubatan. Matalas ang memorya niya, kaya madali niyang naalala ang dinaanan nila ni Arman. Nang makita niya ang talon, ay alam niya na malapit na siyang makalabas ng gubat. Hanggang sa wakas, ay nakalabas na ng gubat si Crispin. Patuloy siyang naglakad sa gitna ng kadiliman na ang tanging tanglaw ay ang bilog na buwan. Nang marating niya ang bahay nila, ay umakyat siya sa gate. Tahimik siyang naglakad at napansin niya na nakabukas pa ang ilaw sa may sala. Lumapit siya sa bintana. Nakabukas yun, kaya't sumilip siya. Hindi niya napigilang maluwa nang makita niya si Felix na kausap si Belinda. Miss na niya ang tatay niya at yun ay ang unang beses na nawala ito sa tabi niya ng ganong katagal. Nakaupo si Belinda sa sofa habang si Felix naman ay palakad-lakad. Bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Ano ka ba naman, Felix? Pwede bang pumirmi ka muna? Ako nahihilo sa ginagawa mo eh. Anong kumalma? Anak ko nawawala, Belinda. Mag-iisang linggo na siyang hindi umuwi. Hindi ko kayang kumalma. Hindi ba't ginagawa na ng mga pulis ang lahat para mahanap siya? Makikita mo isang araw ay nandito na ulit si Crispin. Ewan ko ba kasi sa anak mo na yan. Marahil ay nagpapapansin lang yon, kaya nagkukunwari siyang nawawala. Mga kabataan talaga ngayon. Hindi ko maintindihan. Kilala ko si Crispin, Belinda. Hindi siya gagawa ng ganung bagay. Sa tingin ko, ay hindi mo pa siya lubusang kilala. Tignan mo, at nagawa na niya ang bagay na hindi mo inaakalang gagawin niya. Ay, nako. Nasaan na ba ang batang yon? Nasaan ka na ba, Crispin? Kumusta na kaya siya? May maayos kaya siyang tinutulugan? Kumakain kaya siya sa tamang oras? Baka nagugutom na siya ngayon. Bumakas ang pagkairita sa mukha ni Belinda. Tumayo ito at lumapit kay Felix. Matiim nitong tinignan ang mga mata ni Felix at napansin ni Crispin na bumubuka ng mabilis ang bibig ni Belinda na para bang meron itong binubulong. Nanlaki ang mga mata ni Felix. Nawalan ng emosyon ang mukha nito. Huwag mo nang alalahanin at isipin si Crispin. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa akin, Felix. Sa akin ka lang. At wala lang iba. Tama ka. Sa ilang dapat ang atensyon ko, Belinda. Wala na akong iisiping iba, kundi ikaw lamang. Akala mo ay isang robot na nagsalita si Felix. Diretso ang tingin nito kay Belinda. Mariing na ikuyom ni Crispin ang kanyang mga kamao. Alam niya na muling napunta sa ilalim ng kapangyarihan ni Belinda ang papa niya. Nag-init ang dugo niya at ang tanging nasa isip niya ng sandaling yon ay ilayo ang kanyang papa kay Belinda. Ngunit nang akmang papasok na siya sa bahay nila mula sa bintana, ay may kamay na humila sa braso niya. Kasunod nun ay may tumakip sa bibig niya dahil pasigaw na sana siya. Nanlaki ang mga mata ni Crispin nang makita si Lolo Noel. Sumenyas ito na huwag siyang maingay. Hinila siya ng matanda patungo sa gate at pinauna siya nitong umakyat doon. Nang makalabas si Crispin, ay sumunod kagad si Lolo Noel.
muli siya nitong hinawakan sa kamay at hinila siya nito palayo sa bahay nila. Pagkarating nila sa gubat ay doon lang nagsalita ang matanda. Hindi ko akalain na matigas pala ang ulo mong bata ka. Hindi ba't sinabi ko na wag ka munang magpupunta sa bahay nyo? Mabuti na lang at nagising ako nang tumakas ka, kaya nasundan kita. Sorry po, Lolo Noel. Nag-aalala na po kasi ako sa papa ko eh. Tapos, nakita ko po na ginamitan na naman ni Belinda si papa ng kapangyarihan niya. Tapos, magtatangka ka pang magpakita sa kanya kanina. Buti na lamang at napigilan kita dahil baka kung ano na nangyari sa'yo. Gusto ko na po siyang tapusin, Lolo Noel. Gusto ko na pong mawala siya sa buhay namin ni Papa. Huminto si Lolo Noel at humarap kay Crispin. Sige nga, Crispin. Sabihin mo sa akin kung paano mo lalabanan ng isang mangkukulam na aswang. Sabihin mo. Hindi ko po alam. Oh, nakita mo na. Sa'yo mismo nang galing. Hindi mo alam. Sa gagawin mo kanina ay para kang sundalo na sasabak sa isang gera na walang dalang armas. Bakit po kasi hindi niyo pa po ako turuan na makipaglaban sa kagaya ni Belinda? Handa na po ako eh. Gusto ko na pong matapos to. O sige, tuturuan na kita. Bukas tayo magsisimula sa iyong pagsasanay. Ngunit ito ang tandaan mo. Hindi magiging madali ang pagsasanay mo sa akin, Crispin. Maganda ka. Kailangan maipakita mo sa akin na handa ka talagang makipaglaban. Tumalikod si Lolo Noel at nagpatuloy sa paglalakad pabalik sa kubo. Nilukob ng kaba ang dibdib ni Crispin. Noon ay gustong-gusto niya nang magsanay, ngunit nang sabihin ni Lolo Noel na magsasanay na siya, ay parang bigla siyang kinabahan. Kinabukasan ng umaga ay maagang ginising si Crispin ni Lolo Noel. Nag-aalmusal sila ng kape at nilagang saging na saba. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag siya ng matanda at dinala siya nito sa likod ng kubo kung saan may isang malinis na patag na lugar na tila matagal nang inihanda para sa isang pagsasanay. Agad na napansin ni Crispin ang isang mahabang kahon na yari sa itim na kahoy. Maingat yung binuksan ni Lolo Noel at sa pagtaas ng takip ay bumulaga kay Crispin ang isang pares ng arnis na kulay itim. May mga nakaukit doon na hindi niya mawarian kung ano ang ibig sabihin. Lolo Noel, ano po yan? Arnis na gawa sa puno ng mangkono. Ang mangkono ay ang pinakamatibay na uri ng kahoy dito sa ating bansa. Pero hindi lang basta ito arnis. May basbas ito ng isang makapangyarihang diwata ng kagubatan. Kinuha ni Lolo Noel ang arnis at inabot yon kay Crispin. Nang hawakan niya ang arnis, ay nakaramdam siya ng bahagyang panginginig sa kanyang palad na parabang may enerhiyang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang diwata nagbigay ng basbas sa arnis na yan bilang proteksyon ng mga tao laban sa kasamaan. Isa itong sandatang hindi nasisira ng kahit na anong puwersa at lalong hindi yang kayang hawakan ng mga nilalang na nabubuhay sa dilim. Pero tandaan mo, Crispin, ang arnis ay hindi sapat kung ang may hawak naman ito ay walang paninindigan. Ang ibig niyo po bang sabihin ay ipapahiram niyo po sa akin ang sandatang ito para labanan po si Belinda? Ganun na nga. Yan ang gagamitin mo sa pakikipaglaban mo sa kanya. Ngunit bago yun mangyari, ay kailangan mong maging biyasa sa paggamit niyan. Tahimik na tinitigan ni Crispin ang arnis. Sa kanyang dibdib ay nagsimulang sumiklab ang samot-saring emosyon. May takot, galit, at higit sa lahat ay determinasyon. Maya-maya pa ay muli siyang tumingin kay Lolo Noel. Handa na po ako magsanay, Lolo. Gawin na po natin. Nakangiting tumango si Lolo Noel at agad nilang sinimulan ang kanilang pagsasanay. Muling kinuha ni Lolo Noel ang arnis kay Crispin at 2 patpat muna ang ipinagamit nito sa kanya. Sa unang mga hakbang pa lang ng pagsasanay ay ramdam na kagad ni Crispin ang hirap
Hindi niya makuha ang tamang galaw ng paa at tamang posisyon ng kanyang mga braso. Laging mali ang pagkakaposisyon ng katawan niya at sa tuwing sasablay siya ay hindi nagdadalawang isip si Lolo Noel na itama siya. Tumingin ka sa kalaban at hindi sa lupa. Kapag nagpatuloy ka ng ganyan, ay hindi ka mananalo sa laban. Napakagat ng labi si Crispin. Pilit niyang inaayos ang katawan at sinunod ang tamang galaw na itinuro ni Lolo Noel. Sa una ay nakakasabay siya, ngunit habang tumatagal ay nakakalimutan na niya ang dapat niyang gawin. Nagpatuloy ang pagsasanay at hindi maitatanggi ni Crispin na labis siyang nahihirapan. Makalipas ang ilang oras ay pagod na siya. Halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga braso. Nanlalambot na rin ang kanyang mga binti. Ngunit kahit nanlalabo na ang paningin niya sa init, sa gutom at pagod, ay pinilit pa rin niyang itama ang galaw. Muli siyang sumugod at inatake ang kawayan na itinayo ni Lolo Noel bilang target. Tigil! Hindi ganyan ang sinabi ko! Ulit! Sa huli ay naupo na lang si Crispin sa lupa. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang habol niya ang kanyang paghinga. Sandali lang po. Sandali lang po, Lolo. Magpahinga naman po tayo. Binalaan na kita na hindi magiging madali ang pagsasanay na ito. Kung ihina-hina ka, ay matatalo ka pa rin kahit nasa iyo ang arnis na yan. Sa ngayon, ay tapos na ang ating pagsasanay. Magpahinga ka na muna at bukas ng ganitong oras ay magsasanay tayo muli. Iniwanan ni Lolo Noel si Crispin. Hindi pa rin niya magawang makatayo dahil sa labis na pagod. Sa kabila ng mga sigaw at singhal ni Lolo Noel, alam ni Crispin na ginagawa lang yon ng matanda para mas tumapang at tumatag ang loob niya. Nang makabawi kahit papano ng lakas, ay saka tumayo si Crispin. Pumasok siya sa kubo at doon ay inabutan siya ng tubig na nasa baso ni Lolo Noel. Ininom niya kagad yun at mabilis niya yung naubos. Alam kong nahihirapan ka sa pagiging maigpit ko, Crispin. Ngunit kung hindi ko gagawin yon, ay hindi mo matututunan ng mas mabilis ang mga dapat mong matutunan. Naiintindihan ko po, Lolo Noel. Alam kong hindi kayo galit sa akin kapag nagkakamali ako. Mabuti naman kung ganon. Bukas ay ipapagamit ko na sa iyo ang arnis sa ating pagsasanay. Sa ngayon ay magpahinga ka na. Kailangan mabilis mong mabawi ang iyong lakas. Puno ng determinasyong tumango si Crispin. Sa kabila ng takot, ay may kasiyahan siyang nararamdaman. Hindi niya kasi akalain na may taong kagaya ni Lolo Noel na kahit hindi naman niya kaano-ano, ay bukas ang palad nitong tumutulong sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unting nasanay ang katawan ni Crispin sa hirap ng pagsasanay. Hindi na siya tulad ng una na kagad siyang sumusuko sa bawat pagkakamali. Hinayaan na rin siya ni Lolo Noel na gamitin niya ang arnis na yari sa kahoy ng mangkono. Sa paghawak niya sa arnis ay tila ba may dumaloy na kakaibang lakas sa kanyang mga palad. Isang init na nagbigay sa kanya ng tapang at lakas ng loob. Araw-araw na sinanay ni Lolo Noel si Crispin. Tinuruan siya ng matanda ng iba't ibang galaw, kung paano ang pag-ilag, pagsalag at sa mga kombinasyon ng atake. Sa tuwing natatapos ang kanilang araw ng pagsasanay, habang si Lolo Noel ay nagpapahinga o nagluluto ng pagkain, ay hindi pa rin humihinto si Crispin. Sa lilim ng mga punong kahoy ay mag-isa niyang inuulit ang mga galaw na itinuro sa kanya na para bang hindi siya nakakaramdam ng pagod. Isang gabi, sa bahay naman ni Felix, siniguro ni Belinda na mahimbing nang natutulog si Felix bago siya nagtungo sa dati niyang silid sa ibaba. Doon ay gumuhit siya ng malaking bilog sa sahig gamit ang itim na abo. Pinalibutan niya yon ng mga itim na kandila. Nang masindihan niya ang mga kandila, ay umupo siya sa gitna ng bilog at pumikit. Sa bisa ng aking kapangyarihang itim, ipakita mo sa akin
ang aking hinaharap. Lumalim at bumagal ang paghinga ni Belinda. Habang nakapikit siya, ay nakita niya ang imahe ni Crispin. Ang kasunod niyang nakita ay ang walang buhay niyang katawan, habang si Crispin ay nakatayo sa gilid niya. Mabilis na ibinukas ni Belinda ang mga mata. Habol niya ang kanyang paghinga at mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi totoo ang nakita ko. Paano mapapatay pa rin ako ng Crispin na yon? Gayong patay na siya. Pinanlimigan ng gusto si Belinda ng isang bagay ang kanyang mapagtanto. Galit na galit siyang sumigaw na para bang mababaliw na siya. Walang hiya ka, Arman! Niloko mo ko! Hindi mo pala talaga pinatay si Crispin. Wala ka talagang silbi! Hayop ka! Mabilis na nag-isip ng paraan si Belinda. Pinakalma niya ang sarili at muli siyang pumikit. Ipakita sa akin kung nasaan ang batang nakatakdang tumapos sa aking buhay. Ipakita mo sa akin ang kinaroroonan niya. Unti-unti ay may nabuong imahe sa isip ni Belinda. Nakita niya ang isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Tila dinala ng kanyang kapangyarihan ng kaluluwa niya sa lugar na yon. Kaya naman, nalaman niya kung paano makapunta sa lugar na yon. Sa muling pagbukas ng mga mata ni Belinda, ay isang malademonyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumayo siya sa gitna ng bilog at malakas na humalakhak. Sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito ay hindi ka na mabubuhay pa, Crispin. Ako na ang gagawa ng dapat ay ginawa ng inutil na si Arman. Kailangan mapatay kita bago mo pa ako mapatay. Isa-isa nang pinatay ni Belinda ang apoy sa mga itim na kandila. Nilinis niya ang abo sa sahig at ibinalik niya ang mga gamit niya sa malaking kahon. Matapos yun, ay bumalik na siya sa kwarto nila ni Felix na nasa ikalawang palapag. Tumabi siya ng higa kay Felix na nahihimbing pa rin ng pagtulog. Hanggang sa sandaling yun, ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ni Belinda, si Felix. Isang umaga, matapos mag-almusal ni na Crispin, ay napansin niya na nagbihis si Lolo Noel. Kinuha nito ang sombrero na nakasabit sa likod ng pinto at isinuot nito yon. Lolo Noel, aalis po yata kayo ah. Saan po ang punta nyo? Sa bayan, bibili lang ako ng mga kailangan natin. May gusto ka bang ipabili? Wala naman po. Eh di, hindi po tayo magsasanay ngayon. Pwede namang pagbalik ko. Hindi naman ako magtatagal doon. Kaya ikaw na muna ang bahala rito, ha? Pwede po ba akong sumama na lang sa inyo, Lolo? Huwag na. Dito ka na lang. Baka magkataon pa na naroon din si Belinda at makita ka niya. Alam mo naman na hindi ka niya pwedeng malaman na buhay pa. Sa bagay, mapupurnada po ang mga plano natin kapag nalaman niya po na buhay pa ako. Sige po, Lolo. Dito na lang po ako. Mag-iingat po kayo, ah. Ikaw din, mag-iingat ka rin dito. At huwag ka magpapapasok na kahit na sino sa bahay. Mahirap na magtiwala, lalo na't hindi mo kilala. Si Lolo naman nagbibiro na naman. Sino naman po ang pupunta dito sa bahay niyo? Sobrang tago po nito. Aba, hindi mo alam. Basta mag-iingat ka. O siya, sige, aalis na ako para makabalik din kagad ako. Inihatid ng tanaw ni Crispin si Lolo Noel nang lumabas na ito ng kubo. Nang mawala na ito sa paningin niya, ay inumpisahan na niya ang mga kailangan niyang gawin. Nagligpit siya ng pinagkainan nila at hinugasan na niya ang mga yon. Sunod na ginawa niya ay kinuha niya ang arnis at nagtungo siya sa likod ng bahay para magsanay. Maaari naman na magpahinga na lamang si Crispin ng mga sandaling yon, pero dahil seryoso siya na maging mahusay sa paggamit ng arnis, ay nagsasanay pa rin siya kahit wala si Lolo Noel. Wala pang kalahating oras simula na mag-umpisa siyang magsanay,
ay may narinig siyang boses ng isang matandang babae sa harapan ng bahay. Kinabahan siya dahil hindi niya inasahan na may ibang tao na magagawi doon. Tao po! Tao po! May tao ba rito? Maraang nagtungo si Crispin sa harapan ng bahay. Nakita niya roon ang isang matandang babae na nakasuot ng itim na blusa at palda. Bahagya itong nakayuko dahil sa kuba ito. May dala itong basket na ang laman ay natatakpan ng puting tela. Pagkakita sa kanya ng matanda ay agad itong ngumiti. Lumitaw ang kulang-kulang at bulok nitong mga ngipin. Ay, Tutoy! Mabuti naman at may tao pala rito. Ikaw lang ba ang mag-isa dito? Opo. Pumunta po kasi sa bahay ng lolo ko. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Makikiinom lang sana ako ng tubig. Kanina pa kasi ako naglalakad dito sa kagubatan para makapunta sa kabilang baryo. Nakalimutan ko magbaon ng tubig, Utoy. Tuyong-tuyo na ang aking lalamunan. Ay sige po. Ikukuha ko lang po kayo ng tubig sa loob. Sandali lang po. Bago pumasok sa loob ng kubo, ay mabilis na pinagmasdan ni Crispin ang matandang babae. Wala siyang naramdaman na kakaiba rito. Ang totoo nga, ay naawa pa siya rito dahil mukhang mahina na ito, tapos kailangan pa nitong maglakad ng mag-isa sa loob ng gubat. Mabilis na kumuha ng baso si Crispin. Mula sa tapayan ay nilagyan niya yon ng tubig. Binalikan niya ang matanda at inabot dito ang baso. Agad yung kinuha ng matanda at nanginginig ang mga kamay na ininom nito ang tubig. Bumakas ang ginhawa sa muka ng matanda nang maubos nito ang tubig sa baso. Ibinalik nito kay Crispin ang baso. Maraming salamat, Utoy. Napakabait mo. Kanina kasi, bago ko pumasok dito sa gubat, ay makikiinom sana ako sa bahay na naroon. Pero hindi nila ako pinainom dahil sa aking itsura. Hayaan niyo na po sila, Lola. Ang importante po ay nakainom na po kayo. Ang kabutihan mo ay dapat lang na ginagantimpalaan. Sandali. Huwag niyo po sabihin na isa po kayong engkantada. Tapos bibigyan niyo po ako ng 3 kahilingan. Marahil ay mahilig ka magbasa ng mga kwentong pantasya. Sana nga ay isa kong engkantada para mabiyayaan kita ng ganong gantimpala. Ngunit gaya mo ay isa lamang akong normal na tao. At ang maibibigay ko lamang sa'yo ay isa sa mga dala kong tinapay. Inalis ng matandang babae ang puting tela na nakatakip sa dala nitong basket. Nalaman ni Crispin na mga tinapay pala ang laman ng basket at mukhang bagong gawa pa ang mga yon dahil naaamoy niya ang mabangong aroma ng mga tinapay. Bagong gawa mga tinapay dito. Kumuha ka ng isa bilang kapalit ng tubig na ibinigay mo sa akin. Naku, hindi na po kailangan. Busog pa naman po ako eh. Sige na. Kumuha ka na kahit isa lang. Ako ang gumawa ng mga ito. Ibibenta ko mga ito sa kabilang baryo. Sige na, Utoy. Kumuha ka na. Huwag na po talaga, Lola. Negosyo niyo po yan eh. Tsaka hindi naman po ako humingi ng kahit na anong kapalit sa maliit na tulong na ginawa ko po sa inyo. Kumuha ang matandang babae ng isang tinapay na medyo malaki at inabot nito yon kay Crispin. Sige na. Tanggapin mo na ito. Malulungkot ako kung tatanggi ka. Sige na nga po. May pagdadalawang isip na kinuha ni Crispin ang tinapay at nagpasalamat siya sa matandang babae. Mamaya po ay maghahati po kami rito ng lolo ko. Tikman mo muna at sabihin mo kung masarap. Gusto ko marinig mula sa'yo kung ayos ba ang lasa ng aking tinapay. Matamis na ngumiti ang matanda
at nahiya si Crispin na hindi nito pagbigyan ang sinabi nito. Lalo na't ito ang gumawa ng tinapay na yon. Kumagat ng malaki si Crispin sa tinapay at nginuya yun. Kumusta? Anong lasa, Utoy? Masarap ba? O may dapat pa akong baguhin sa lasa? Masarap naman po. Tamang-tama po ang lasa. Para po sa akin, wala na po kayong dapat na baguhin sa lasa ng tinapay nyo. Bukod sa masarap na lasa, wala ka bang ibang nararamdaman? Ha? Ano pong ibig nyo sabihin? Hindi ba parang sumisikip ang lalamunan mo at nahihirapan kang huminga? Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi ng matandang babae. Sa isang kisap mata ay nagbago ang mukha ng babae at labi siyang nagimbal nang maging si Belinda, ang matandang babae. Biglang naramdaman ni Crispin ang pagsikip ng kanyang lalamunan na sinundan ng hirap niya sa paghinga. Napaluhod siya habang si Belinda naman ay malakas na tumatawa. Akala mo ba ay matatakasan mo ko, Crispin? Akala niyo ba ni Arman ay malilinlang niyo akong dalawa? Ngayon, ako na ang tatapos sa trabaho na dapat ay noon pag ginawa ni Arman. Mamamatay ka na at hindi na matutupad ang aking pangitain. Muling tumawa ng malakas si Belinda. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Habang si Crispin ay patuloy na nahihirapan sa paghinga, tuluyan na siyang dumapa sa lupa. Namanhid na ang buo niyang katawan at hindi na siya makagalaw. Hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat at pakiramdam niya ay katapusan niya na ng sandaling yun. Nang makalabas ng kagubatan si Lolo Noel ay may kung anong kaba siyang naramdaman. Napahinto siya sa paglalakad at ang unang pumasok sa isip niya ay si Crispin. Wala siyang nararamdamang ganon bago siya umalis, kaya nagtataka siya kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan. Sandali nga, at babalik na muna ako sa aking kubo para masiguro ko kung ayos lang talaga ang batang yon. Ipinagpaliban na muna ng matanda ang pag-alis. Pumasok siya ulit sa gubat at malalaki ang hakbang na naglakad pabalik sa kanyang kubo. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nakarating na siya sa kubo niya at nagimbal siya nang makita si Crispin na nakadapa sa labas. Nilapitan niya ito at itinihaya. Namumutla ang labi ng bata at parang patay na ito. Tinapik-tapik ni Lolo Noel ang pisngi ni Crispin. Crispin, gumising ka! Diyos ko, Crispin, gumising ka! Pinulsuhan niya si Crispin at kinabahan siya dahil mahina na ang pulso nito. Pinagmasdan niya ang mukha ng bata at napansin niya ang maliit na kulay puti sa gilid ng bibig nito. Kinuha niya ang bagay na yon at napagtanto niya na maliit na piraso yon ng tinapay. Mas lalo siyang nagtaka dahil wala siyang tinapay sa kubo. Ibinuka ni Lolo Noel ang bibig ni Crispin at sa lalamunan nito ay nakita niya ang nakabarang malaking piraso ng tinapay. Itinayo niya si Crispin at malakas niyang hinampas ang likod nito. Itinapat niya ang nakayukom niyang kamay sa ibaba ng gitnang bahagi ng dibdib nito at paulit-ulit niya yung idiniin ng todo. Hindi nagtagal ay isinuka ni Crispin ang nakabarang piraso ng tinapay sa lalamunan nito. Napangiwi si Lolo Noel nang makita nito na may kasamang maliliit na uod ang tinapay. Diyos ko, ikaw na bata ka! Ano ba kasi pinagkakakain mo? Binuhat ni Lolo Noel ang nangihinang si Crispin. Dinala niya ito sa loob ng bahay at inihiga niya ito sa papag. Matapos na maisuka ni Crispin ang malaking piraso ng tinapay, ay naramdaman niya na unti-unti siyang nakahinga ng maayos. Nang maihiga siya ni Lolo Noel sa papag, ay pilit niyang tumayo, pero pinigilan siya ng matanda. Mahiga ka na muna. Huwag ka na munang kumilos. Ano ba nangyari? Saan mo nakuha yung tinapay na kinain mo? Si Belinda po, Lolo. Nagpunta po siya rito kanina. Ano? Sigurado ka ba?
Opo, hindi ko po pwede makalimutan ang pagbumuka niya. Nagpanggap po siyang matandang babae. Humingi po siya ng tubig tapos binigyan niya po ako ng tinapay. Pagkain ko po ng tinapay, bigla po ako nahirapang huminga. Malakas talaga ang Belinda na yon. Biruin mo, kaya niyang linlangin ang paningin mo para ang tingin mo sa kanya ay isang matandang babae. Pero Lolo, alam na niyang buhay ako. Alam na rin po niya na nandito ako. Ano na pong gagawin natin? Sigurado ako na babalik dito si Belinda para siguruhin na patay ka na. Kailangan natin makasiguro na kapag bumalik siya, ay mapapaslang mo na siya. Tandaan mo ang lahat ng mga itinuro ko sa iyo, Crispin. Lolo, hindi mo ba pwedeng ikaw na lang pong umarap sa kanya? Parang natatakot na po kasi ako eh. Matanda na ako, Crispin. Hindi nakakayanin ang katawan ko. Ikaw, bata ka pa. Isa pa, hindi ba't nasabi mo nun na kaya ka gustong patayin ni Belinda ay dahil meron itong pangitain na nakita na ikaw ang papatay sa kanya? Ibig sabihin, kahit anong gawin ni Belinda ay hindi niya mapipigilan ang pangitain na yon. 2 beses ka na niyang sinubukang patayin pero hindi siya nagtagumpay. Kaya ikaw, Crispin, ikaw ang dapat na umarap sa kanya at huwag mong kakalimutan kung bakit kailangan mo siyang patayin. Tama po kayo, Lolo. Si Papa po, kailangan ko po siya mailigtas mula kay Belinda. Hindi kami magkakasama hanggang buhay si Belinda. Ganyan nga. Lakasan mo ang loob mo. Gawin mong inspirasyon ang iyong tatay. At huwag ka mag-alala dahil hindi kita hahayaan na harapin si Belinda na nag-iisa. Nandito ako. Tutulungan kita. Maraming salamat po, Lolo Noel. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung hindi ko po kayo nakilala. Pero ano pong gagawin natin kapag nagbalik po dito si Belinda? May naisip akong paraan. Ang kailangan ko lang ay magtiwala ka sa akin, Crispin. Malaki po ang tiwala ko sa inyo, Lolo Noel. Matiim na nagkatinginan sina Crispin at Lolo Noel. Nang ipaliwanag ni Lolo Noel ang plano nito ay kinabahan si Crispin dahil hindi niya alam kung gagana ba yun para matalo nila ang mangkukulam na aswang na si Belinda. Ngunit alam niya na hindi siya ipapahamak ni Lolo Noel kaya buong puso siyang sumang-ayon sa plano ng matanda. Kinagabihan, nasa harapan ng kubo si Lolo Noel. May hawak itong pala at tinatabunan nito ang isang hukay. Maya-maya pa ay huminto siya nang may marinig siyang yabag na papalapit. Hindi nagtagal ay may nakita siyang babaeng may dalang lampara na patungo sa kinatatayuan niya. Huminto ang babae, ilang dipa ang layo kay Lolo Noel. Umiim ang bagang ng matanda dahil base sa deskripsyon ni Crispin ay si Belinda ang babaeng yun. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa gubat ng ganitong oras? Nagpapahangin at naglalakad-lakad lamang ako, Tatang. Ngunit hindi ko akalain na nakarating na pala ako dito sa gubat. May bahay pala rito. Matagal na ako naninirahan dito. Tagong-tago kasi itong bahay ko, kaya walang masyadong nakakapansin. Ganun ho ba? Pero Tatang, ano po ba yung tinatabunan nyo? Hindi mo na sinagot ni Lolo Noel ang tanong ni Belinda. Umiling-iling siya at pinilit niyang lumuha. Ang batang inampun ko. Namatay siya kaninang umaga. Umalis lang ako sandali. Tapos sa kalaim mong pagbalik ko, ay wala na. Patay na siya. Nakakaawa batang ito. Sandali ko lang siyang nakasama. Pero napalapit na ang loob ko sa kanya. Kasi napakabait niyang bata. Ikinalulungkot ko po ang kanyang pagpanaw. Maaari ko po ba siyang silipin? Sige lang, walang problema. Salamat at nagawi ka rito. Dahil kahit papano, hindi ko nararamdaman na mag-isa ko siyang ipinagluluksa. Maraang naglakad si Belinda papunta sa gilid ng hukay. Sumilip ito doon at hindi nakaligtas kay Lolo Noel ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Belinda. Ngunit hindi na siya nagsayang ng pagkakataon.
Malakas niyang itinulak si Belinda sa hukay. Nang mahulog ito roon, ay malakas niyang tinawag ang pangalan ni Crispin. Nang marinig naman ni Crispin ang malakas na pagtawag ni Lolo Noel, ay alam niyang yun na ang hudyat. Mabilis siyang lumabas sa pinagtataguan niya sa likod ng bahay at tumakbo siya papunta sa unahan habang dala ang arnis. Dumiretso siya sa gilid ng hukay at nakita niya na paakyat na ang galit na si Belinda mula sa hukay. Nanlaki ang mga mata ni Belinda pagkakita nito sa batang si Crispin. Ano? Buhay ka pa rin, bata ka! Malakas na sumigaw si Crispin at sabay niyang inihampas ang dalawang arnis sa ibabaw ng ulo ni Belinda. Bumagsak si Belinda sa loob ng hukay, ngunit agad din itong bumangon. Mabilis itong umakyat sa hukay at humarap ito kina Crispin at Lolo Noel. Niloko niyo ko, pero hindi bale. Sisiguraduhin kong mapapatay ko kayong dalawa. Kung meron mong mamamatay ngayong gabi, ay ikaw yun! Ilang taon mo na kaming niloko. Magbabayad ka sa lahat ng kasamaan mo, lalo na sa pagpatay mo sa nanay ko! Dapat lang yun sa kanya, dahil halos ubusin nila ang angkan ko. Gumaganti lamang ako. Biglang itinaas ni Belinda ang mga kamay nito, saka binigkas ang isang malalim at garalgal na bulong na hindi nila maintindihan. Matapos yun, ay nagsimulang gumalaw ang balat nito na parang merong gumagapang sa loob ng katawan nito. Nagsimulang humaba ang kanyang mga kuko at tumalim ang mga yon na parang mga matutulis na patalim. Ang mga mata naman ni Belinda ay naging mapula na parang naglalagablab na bolang apoy. Hanggang sa tumambad sa kanila ang mga ngipin nitong mahahaba't matutulis. Sa isang iglap ay ipinakita na ni Belinda kina Crispin ang pagiging aswang nito. Humihingal ito at naglalaway matapos magbagong anyo. May takot na naramdaman si Crispin, ngunit hindi niya hinayaan na mangyari yun. Mahigpit niyang hinawakan ang arnis at walang ibang nasa isip niya kundi ang dahilan kung bakit niya kailangang patayin ang aswang na mangkukulam na si Belinda. Sa oras na mapaslang kita, ay magiging masaya na kami ng tatay mo! Nakakaawa ka naman, Belinda. Wala bang kaya kang mahalin, kaya kailangan mo pang gumamit ng gayuma para magkagusto sa'yo si Papa? Sa bagay, sa ugali mo na yan, kahit sino ay kamumuhian ka. Walang hiya kang bata ka. Masyadong matabil ang dila mo. Humanda ka sa akin. Papatayin kita! Mabilis na sumugod si Belinda kay Crispin. Matagumpay niyang naiwasan ang pagwasiwas ng matutulis na kuko ng aswang. Sa pag-ilag niya ay bumuelo siya at gamit ang arnis na gawa sa puno ng mangkono ay malakas niyang hinampas sa balikat si Belinda. Malakas na sumigaw si Belinda dahil sa sakit, ngunit hindi pa rin ito sumuko. Bagkus, lalo itong nagalit at muli nitong inatake si Crispin. Sunod-sunod ang pag-ataking ginawa ni Belinda. May ilan na nasalag ni Crispin, ngunit meron ding hindi. Nagawa siyang makalmot ni Belinda sa kanyang braso at muka, pero ang mga sugat na kanyang natamo ay mas lalo lang nagpatindi ng kagustuhan niyang manalo sa laban. Nagpatuloy ang sagupaan sa pagitan ni Crispin at Belinda sa gitna ng kagubatan. Nang makakuha ng pagkakataon si Crispin, siya naman ang umatake. Tumama ang arnis sa tagiliran ng aswang at halos matumba ito. Saglit na natigilan si Belinda at tila hindi makapaniwala sa kakayahan ni Crispin sa pakikipaglaban. Sa sunod na pag-atake ni Belinda ay nadulas si Crispin sa basa at putikang lupa. Bumagsak siya at bago pa siya makabangon ay nadaganan siya ng aswang. Nakalapat ang likod niya sa lupa habang hawak ni Belinda ang magkabilaang kamay niya. Katapusan mo na, Crispin. Magpasalamat ka na lang dahil makakasama mo na ang nanay mo sa kabilang buhay. Umambas si Belinda upang kagatin sa leeg si Crispin, ngunit sa huling sandali ay nagawang makawala ng isang kamay ni Crispin
at naiharang niya yun sa matutulis na pangil ni Belinda. Buong puwersang kinagat ni Belinda ang arnis at dahil sa tibay at tigas nun, ay nabasag ang ilang ngipin ni Belinda. Mabilis na umalis si Belinda sa ibabaw ni Crispin. Nakasahod ang mga kamay nito sa bibig habang nasa palad nito ang basag na pangil. Ang mga pangil ko, hindi ko maaari. Hindi ko ba nasabi sa'yo na ang arnis na to ay gawa sa mangkono? Ang mangkono ang pinakamatibay na kahoy dito sa atin. Akala mo ba ay matatalo mo ko dahil sa arnis na yan? Nagkakamali ka! Akmang susugod muli si Belinda nang biglang dumating si Felix na tila nagtataka sa nakikita. Huminto ito sa tabi ni Belinda. Alam ni Crispin na nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ni Belinda ang tatay niya, kaya kahit nasaan yung aswang si Belinda, ay hindi ito kinatatakutan ng kanyang ama. Anong ginagawa mo rito, Felix? Sabihin mo! Nakita kitang lumabas ng bahay kaya sinundan kita. Teka, Crispin? Nandito ka? Opo, Papa. Dito po ako napunta nang pakawalan po ako ng taong inutusan ni Belinda para patayin ako. Huwag kang maniwala sa kanya, Felix. Hindi yan si Crispin. Hindi yan ang anak mo. Isa siyang aswang na ginagaya ang itsura ni Crispin. Kaya patayin mo siya. Patayin mo siya! Tumingin si Felix kay Crispin. Hindi naman nagustuhan ni Crispin ang matatalim na tingin ng kanyang ama. Papa, huwag ka maniwala kay Belinda. Hindi mo ba nakikita? Isa siyang aswang. Nasa ilalim ka ng kapangyarihan niya. Kaya gumising ka na, Papa. Gumising ka! Hindi ako naniniwala sa'yo. Isa kang aswang. Walang pag-aalinlangan na sinugod ni Felix ang kanyang anak. Hindi makagalaw si Crispin. Mahigpit na sinakal ni Felix ang leeg niya at sa galit na meron nito ay alam ni Crispin na handa siya nitong patayin. Ngunit hindi lumaban si Crispin dahil hindi niya kayang saktan ang sarili niyang ama. Yan! Ganyan nga, Felix! Patayin mo siya! Patayin mo siya! Hanggang sa narinig ni Crispin ang pagsigaw ni Lolo Noel. Ang aswang, Crispin! Siya ang iyong kalaban! Siya ang pagtuunan mo ng pansin! Pilit na inalis ni Crispin ang mga kamay ni Felix sa kanyang leeg. Malakas niya itong itinulak at nang sandaling yun ay naisip niya na malaking sagabal ang papa niya sa laban niya kay Belinda. Sorry, Papa. Ayokong saktan ka. Pero kailangan kong gawin to. Hinampas ni Christine sa ulo ang tatay niya gamit ang arnis. Agad na nawalan ng malay si Mang Felix at doon na siya muling nagkaroon ng pagkakataon na harapin ang aswang na si Belinda. Napansin ni Crispin si Lolo Noel sa isang sulok na nakapikit at nagdadasal. Sa bawat buka ng bibig ng matanda ay nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang arnis. Hanggang sa namangha siya nang bahagyang nagliwanag ang mga arnis. Doon niya napagtanto na dinadasalan pala yun ni Lolo Noel upang mas maging malakas ang kanyang sandata. Bukod doon ay naramdaman niya rin na mas lalong lumakas ang kanyang katawan, na para bang lahat ng hibla ng kanyang ugat ay dinadaluyan ng isang enerhiyang hindi niya maipaliwanag kung ano. Napansin yun ni Belinda, galit itong tumingin kay Lolo Noel. Pakialamero kang matanda ka! Ikaw ang dapat kong unahing patayin! Tumugod si Belinda patungo kay Lolo Noel. Mabilis na hinabol ni Crispin ang aswang, at bago pa malapitan ng aswang si Lolo Noel, ay ubod lakas niya itong hinampas ng arnis sa likod. Napaiktad si Belinda at napasubsob sa lupa. Hindi na binigyan pa ni Crispin ng pagkakataon na makabangon si Belinda at walang tigil niya itong pinaghahampas gamit ang arnis. Bawat tama ng arnis sa katawan ng aswang ay napapasigaw ito sa labis na sakit. Nang humarap si Belinda kay Crispin, ay akmang kakalmutin siya nito, ngunit mabilis niyang hinampas ang kamay nito. Mas lalong napasigaw si Belinda nang mabali ang mga daliri nito sa kamay sa lakas ng pagkakahampas
ni Crispin. Para ito kay Mama at para sa pagsira mo sa pamilya ko! Matapos yung sabihin ni Crispin, ay buong lakas niyang itinarak ang arnis sa tapat ng puso ni Belinda. Nangingisay ang katawan nito at hindi na nito nagawa pang makasigaw. Huminto ito sa paggalaw at tuluyan na itong nawalan ng buhay habang nakadilat ang mga mata. Habol ni Crispin ang kanyang paghinga. Hindi siya makapaniwala na nagtagumpay siyang patayin ang mangkukulam na aswang na pumatay sa kanyang ina. Alam niya na sa ginawa niyang yon ay matatahimik na rin sa wakas ang kaluluwa ng nanay niya sa kabilang buhay. Lumapit si Lolo Noel sa kanya at tinapik siya sa balikat. Mahusay, Crispin! Nagtagumpay ka! Hindi ako nagkamali nang sabihin ko na magagawa mong patayin ang aswang na yan. Salamat po, Lolo Noel. Kung hindi po kayo nagtiwala sa akin, malamang ay buhay pa rin po si Belinda hanggang ngayon. Mula sa gilid ng mga mata ni Crispin ay nakita niya ang paggalaw ng kanyang ama. Agad niya itong nilapitan nang makita niya na nahihirapan itong tumayo. Inalalayan nila ni Lolo Noel sa pagtayo si Felix. Nang makita ni Felix si Crispin, ay hindi ito makapaniwala. Mahigpit siya nitong niyakap at hindi nito napigilan ang mapaluha. Diyos ko, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po't buhay ang aking anak. Anak, akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Si Belinda po ang dahilan, Papa. Kaya hindi po ako makabalik sa bahay natin. Alam ko, Crispin. Alam ko lahat ng ginawa niyang kasamaan sa ating pamilya. Alam ko rin na siyang pumatay sa nanay mo. Pero sa tuwing sumasailalim ako sa kapangyarihan niya, ay nakakalimutan ko ang lahat ng kasamaang nagawa niya. Pero mabuti po na wala na po si Belinda. Patay na po siya. Malaya na po kayo sa kapangyarihan niya. Pangako, anak. Babawi ako sa iyo. Napakarami kong pagkukulang sa iyo. Muli, mahigpit na nagyakap ang mag-ama, habang si Lolo Noel naman ay masaya at naluluwang nakatingin sa kanila. Matapos ang lahat ng nangyari, ay tuluyan na ngang nakalaya si Felix sa kapangyarihan ni Belinda at bumalik na ang kapayapaan sa buhay nilang mag-ama. Naging matalik na kaibigan ni na Crispin si Lolo Noel at bilang pasasalamat ay inalok nila itong tumira sa kanilang bahay. Ngunit mas pinili ng matanda na manatili sa gubat kung saan ito matagal nang nakatira. Kaya pinaayos na lang ni na Crispin ang bahay ni Lolo Noel. Ginawa nila itong sementado at ang bubong ay yero. Binili rin nila ito ng mga gamit na kailangan nito sa pang-araw-araw. Hindi kailanman nakalimot si Crispin sa mga aral na iniwan ng mga pagsubok sa kanyang pinagdaanan, na hindi lahat ng mabait sa paningin ay tunay na mabuti, at ang tiwala ay isang bagay na kailangang bigyang halaga at ingatan. Tuluyan na ring ipinamana ni Lolo Noel ang mahiwagang arnis kay Crispin. Buong puso yung tinanggap ni Crispin bilang isang tagapagtanggol, hindi lamang ng sarili, kundi lahat ng taong nangangailangan ng kanyang tulong.